Sa mga tol, ito nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Sherwin Andrada, at pinakasiga sa lahat ng mga siga. Dito tayo ngayon sa Georgia pa rin. Magandang umaga dito ngayon at gusto ko lang magbigay ng aking opinion sa mga nangyayari, mga kabulukan dyan sa Pilipinas ngayon, no? Kasi dumadaan sa timeline ko yung mga pangyayari sa mga Senate hearing, yung mga kongresista na mga nadadawit din sa massive corruption, no, na nangyayari ngayon din sa bansa natin. Itong mga proyektong mga multo o ghost projects, no, yung dito kumikickback tong mga ulupong na mga politikong to tsaka mga DPWH employees at yung mga contractor, no, na talagang mga swapang sa pera, mga ganig talaga sa pwesto. Kaya ako naman bilang isang simpleng mamamayan, syempre kahit nandito na tayo sa ibang bansa, talagang gusto ko pa rin makatulong, dahil kahit anong mangyari, kahit mawala man ang aking citizenship, kung ako man ay makapag-asawa ng babae mula sa ibang nationality, no, hindi mawawala ang puso ko na talagang nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang Pinoy, no. Kahit saan nyo ko dalhin, kahit saan, kahit sa pinakadelikadong parte ng mundo, pinaka-maasensong parte ng mundo, ako'y isang Pilipino, at yan ay lagi kong sinasabi at lagi ko yung ipagmamalaki, no matter what nationality ang makaharap ko, no. At dahil dito gusto kong magkaroon pa rin ng pag-asa yung bansa natin, na balang araw, kung ako man ay babalik dyan, gusto kong makita na ang Pilipinas malayo na sa dati. Mula nung umalis ako, gusto kong makita ng malaking pagbabago o malaking progreso, kasi talaga napag-iiwanan na tayo, no. Hindi maiwasan na maging racist yung mga kausap ko, mga banyaga, kahit hindi dito sa Georgia, kahit sa ibang bansa, na pag nalalaman nilang Pilipino ko, yung nagkakaroon ng stereotypes, o yung iniisip nila na lahat ng Pinoy ganito, yung mga nakikita nila sa YouTube o sa news na pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno, akala nila lahat ng mga Pilipino ganun ang karakter, magnanakaw, delikado mga tao, dahil nga pagdating sa pera, ganyan, na pera na talaga ang talagang pinag-iinteresan, yun ang number one. Hindi naman ganun lahat ng mga Pinoy, no. Sakit isipin na nadadamay lang talaga, pati tayo na nagiging marangal, lumalaban ng patas. Ito, di ba, kahit na tayo lumalaban ng patas dito, kahit na makanta-kanta tayo sa kalye, at least marangal, di ba? Hindi tayo kailangan na mangi-scam, hindi tayo kailangan na gagawa ng illegal o papasukin yung mga illegal na negosyo. Hindi ganun. Patas lang tayo, dahil Diyos ang karamay natin pagkaganyan ng gawain natin sa buhay, mga tol. Yan ang masasabi ko. At may mga darating na swerte, hindi ngayon o bukas, pero yan ang sinisigurado ng Panginoon, na hindi tayo pababayaan. Basta manalig tayo sa Kanya at gagawa tayo ng tama, makatao, at dapat may prinsipyo din tayo sa buhay. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya mabalik sa usapan nitong mga ulupong na kongresistang to, para magkaroon ng pag-asa yung bansa natin, talagang yun nga sinusulong ko man sa GOPA, na full transparency program, na phone application sana, para makita yung mga anomalya, yung mga overspending, yung mga expose ni Mayor Benji Magalong na mga ipailaw sa kalsada paggabi, yung mga maliliit na ilaw na yan, yung mga times 4 ang presyo, para sana makikita ang mga ganyang kalokohan ng ating mga politiko, no, kung may ganong application. Bago pa lumabas itong issue na yun sa mga kila Daskaya na yan, yun ang sinasabi ko. Kaya lang yung mga tao, akala nila hindi ganun ka seryoso, no, ang problema, pero hindi nila alam na it affects the whole nation. Itong mga ginagawang kakupalan itong mga kongresistang to, it affects lahat, mapabata, matanda, o bagong silang, apektado lahat sa problemang to. Kaya dapat yan mapanagot talaga itong mga iniimbestigahan ngayon. Hindi lang dapat puro investigasyon, kundi dapat merong liability rin, na talagang mabilisan, hindi yung aabutin ng matagal na panahon, taon. Kailangan mabilis.
para makita rin ng ibang bansa na hindi basta-basta ang ating justice system. Para tumaas-taas naman kahit konti yung tingin sa Pilipinas, no? Tsaka dapat baguhin natin yung ating mentality, no? Yung mga mentality nyo. Ako kasi matagal ko ng prinsipyo to, no, na hindi ako bumoboto by fame o sa yaman ng isang candidate pagka-eleksyon. Whereas karamihan sa mga Pilipino, siguro lahat ng kakilala ko halos, pag nakita nilang mayaman, hindi na magnanakaw yan. Kahit na alam nilang gumagastos ng 100 millions for mayoralty candidate, halimbawa sa isang eleksyon, gumagastos ng milyon-milyon na ganyan na kahit na computing nila yung sweldo nila sa 3 years, hindi mo talagang mababawi. May mga ganun na binuboto pa rin, no? Kasi parang tingin nila normal na yung ganun pero mga tol, hindi. Dapat baguhin natin to ngayon. Ngayon na tayo magsimula. Yung mga halimbawa tumatakbo dyan sa isang city, halimbawa sa Makati, kailangan may tatakbo dyan halimbawa na yung matino, yung hindi mayaman, hindi kilala pero abogado, o kahit hindi abogado pero may political will na talagang kaya niyang alisin yung korupsyon kasi gusto niya. Tsaka pwede namang mag-hire ng lawyer kung hindi siya ganun ka technically literate sa mga batas, no, sa local government. Pwede yan, pwede mangyari yan basta political will is the number one, no? At kailangan yung mga voters ngayon matalino na, kasi kung hindi magbabago ang mentality nyo sa mga susunod na eleksyon, wala. Hindi lang sa Congress ang korupsyon, mga tol. Hindi lang yan dyan, kundi pati sa mga local council, napakarami yan. Bakit mag-overspend ang isang mayoralty candidate na hundreds of millions kung walang korupsyon, di ba? Obvious naman na meron talaga karamihan sa ating mga lokalidad Kaya kailangan talaga maging bago na yung ating standard sa pagboto. Kahit na simpleng mamamayan dyan na nagtatrabaho sa call center pero tumakbo tapos may political will, may gusto siyang baguhin, iaala yung buhay niya versus sa isang kandidato na kilala o may political dynasty halimbawa. Siyempre dito na ako dun sa call center candidate na simpleng tao, di ba? Na walang experience sa politika pero may political will at pagmamahal sa bayan. Doon ako boboto. Yun ang dapat mentality nyo, di ba? Kasi kung hindi kayo magbabago, bulok pa rin kayo, di ba? Hindi kayo magkakaroon ng mga ganito. Magtatrabaho lang kayo ng 8 to 5, walang problema doon, pero yung ibabayad nyo, mapupunta lang karamihan sa mga malalaking tax, tapos yung mga benefits nyo, ganyan pa rin throughout the years, kahit tumanda kayo o magkaroon kayo ng mga apo. Kung hindi kayo makikisawsaw at hindi kayo makikialam, hindi kayo magiging patriot sa ating bayan, wala. Kanya-kanyang buhay na lang ba? Ganun na lang ba? Wala talaga mangyayari. Mangingibang bansa kayo, yun ang kung gusto niyo yumaman. Kung hindi kayo marunong magnegosyo, hindi kayo magiging financially free in your lifetime. Yan ang masasabi ko sa inyo, mga tol. Kaya bago na kayo Kaya yan ang itatak niyo sa mga isip niyo. Kaya yan, maraming salamat ulit sa inyo sa mga patuloy na nanonood sa atin, yung mga sumusuporta. Yan, maraming salamat.